Sa tuwing ako ay
Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Matuloy na napakabuti ng Panginoon. Maski ang panahon ay ganun maganda. Ay narito tayo upang siya'y purihin at sambahin. Matuloy na napakabuti ng Panginoon dahil ang biyaya niya ay tunay na sa dulang ibigay sa atin. Amen. Maraming mapagsubok ito natin sa buhay natin. Andyan ang Panginoon upang tayo ay gabayan. Amen? Kaya minsan pa, iyalay ang pagsamba para lang sa Panginoon. Ang biyaya niya ay tunay isang dulang ibigay sa atin. O sa Panginoon, ipasal natin naman dahil natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Pagkukulang ang kapal at wagas mo pagsaktan. Habang walang kakayanan, pasulian ka ng mabuti sa lahat mong gawa. Iwan mo kung
kasama yung mga singko. Hallelujah. Karapada ang walas mo pagsinta. Habang walang kapera, masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Iharap mo ako sa aming karuha. Ibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Ang mga kasalan, manunubos at tumago ng parusa, nararapat sa atin. Anong naman sa tulad ko, ligawan ng iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aming karuha. Ibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di na mahirap. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig, mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya
ay mananatili sa'yo. Kaligayahan, kapayapaan, sa'yo lahat ay nasukulan. Pinagmamahal ang iyong pag-ibig upang ibubukas sa pagkailanman. Wala kang kapalis, wala kang katulad, walang mapantay sa iyo. Pinagmamahal ang iyong pag-ibig, ibubukas sa pagkailanman. Wala kang kapalis, wala kang katulad, walang mapantay sa iyo. Aming Diyos, aming Diyos, aming Diyos, aming Diyos, aming Diyos. Di naman o sa pagmamalastin. Lulukubin na niya sa kalinga nila na ikaw ay bilang. Bilang kanya pagsasanggalan pagkat sa ikapan. Pagsapin ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Magbigay sa gagawin bigla ang pagsususan sa ng araw. Hindi sa anumang manggarating na sa atin sa anumang gabi. Hindi ka matatakot sa anumang araw. Kahit na mabuhat sa iyong harapan, sa iyong paligid ang bilang ng patay ng isang puno. Hindi ka matatakot at iyong pinamaan. Pagkat ikay nagmamasid at sa panahon ng mamamasdan, iyong masasama ay nasasama ang pinag-usaw. Sapagkat si Yahweh ang ginawa sa pagsanggalang ang pinili mong magiging sa iyong taas-taas. Hindi mo ang kay mapahamang at walang daratan. Balit anumang purong paghihirap sa iyong tahanan, susubukin niya ang maraming angels sa matong matalas. Balit ang tapakan mo ay mga leon as na mabagsin. Di ka maano sa mga separate at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas naman sa akin. At iingatan ko ang sinong tao na ako'y bibigyan. Pag sila'y tumawag, na ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at mga lilahin ay sasagdalawahan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararamalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mga pangtulad. At nakatitiyak na ang tatanungin nila ay kaligtasan.
Amen. Pinakuha natin ang Panginoon at kapaganda ng Panginoon po sa presensya ng Panginoon at tayo dadako na sa pasalamat sa Panginoon. Sino ang pinagpala ng Panginoon? Itaas ang mga kamay. Amen? At tunay na naniniwala ako kayo pinagpala ng Panginoon. Sino na natin pinagpala siya ng Panginoon? Yahweh ang Shaddai. Amen. At tatako tayo sa pasalamat. Panguna po tayo ng ating kapatid, Sister Linda. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Papakilala kasi yung pagkatapos ng gospel reading, pagkabilang mo, chorus lang. Ako naiiyak sa kabilang ng sa CFL. Siya po ay tatapang eh. Nagbinuto na sa akin na ayaw sa tayo. Kaya na po siya, tatapang po siya. At salamat din po sa pinili po ng ating gagawin sa sa tulong po ng aking ni Sister Nora. Salamat po dahil malalaki na po sa tulong po na amen po na nga po na wala po hindi ko na pinakalaan. Ating Yahweh siya dahil amen. Tuloy na po yung kakain tayo sa ating mga tinatanim putihan. Amen. At sino pa po ang susunod na magpapahagi sa kapatihan ni Yahweh siya dahil si Sister Pinas po. Kaya naman sila nag-umpisa ng kwento. Ayan eh. Dapat bumalik ka. Hindi ko
baka maiwanan ka sa buhay. Bumalik ka, na-opera na. Ano nangyari? Uli. Ingat may buhay. Birsod ba? Balik sila, balik na sila. Wala niya kasi yung kapatid niya eh. Hindi ba kilalo? Isa absent ngayon. Alam ko yung kapatid niya. Hindi maintindihan. Hindi maintindihan. Basta lamang po na tumatawag at may pananalig. At isa na lamang po kasi si Chef Jenny. Yes. Saka po natin ang akyat. Please, folks! Ayun, ako po si Sister Jenny. Sa totoo lang po, nagbatang ako po dito. Nagsimula po ako sa Marangos. Dito po ako nagsimula. Although dito po ako tinawag sa Balantas. Dito po ako tinawag sa Balantas. Ang mga awal na nakita na daw na hindi na po kami nakikita ng asawa. So, hindi na po yata ako sa dama. At ngayon lang po ako nagkamabalik. Kasi ito pa rin po pagpunta ko sa mga pangalaman sa mga napakakita po sa mga sa ating ipagpapatuloy ko po ang pulong namin sa kanan namin ng pulong ng maganda. Yung pagpapatuloy ko yung aking pangalaman, ang hirap po naman sa kanila nang wala ko na po. Kami na nawala ko sa amin. Kung nagkasakit ko, nawala ko sa amin. Kung nagkasakit ko namin, kami nawala ko sa amin. Kaya po kami na nawala ko sa amin. Nanganak po ako ang aking pangalaman, William Macro Baby, 10 pounds, 16 ounces. At napakalaki po talaga niya. Pinanganak po siya na 2 pounds, 10 years old po siya ngayon. Pinanganak po siya na 2 lang po ang count ng kanyang sugar. Ang sabi po ng doktor, hindi ito normalized na ito lang kaya ang anak mo magkakaroon ng brain development. Hindi natin alam kung ano brain development. Brain development na magkakaroon siya. 24 hours kami sa hospital. Hindi pa rin po nag-normalize. Ang nangyari pa po, nagkaroon pa ng komplikasyon, tumaas po ang kanyang phone. Dahil nga, patilisin ng panili pa rin po sa kanyang sugar. Tapos po, after ginawa po ng doktor, nilagay na po sa pinapasok sa puso, diretso lang sa kanya. At within few hours po ay tumaas na po ang kanyang sugar. Ngayon po, pauwi po kami, sabi ko po siya, pauwi po kami, sabi ko po siya nagdalaman, pinauwi po kami, pinauwi na kami, nagpalitan po ng doktor. So, yung po nagdali sa kanya ng doktor ng ibang doktor. Alam niyo po, ganun po yung sa pangalan. Dahil po yung unang doktor, hindi namin po ang komplikasyon sa amin na ang wala po palang pwede, ay lumabot na po pala ang kanyang pag-ibot ng gatas. At ito ang napunta sa kanyang gatas, sa kanyang sakit. Kaya po siya sa kanyang at po ang po lang kami nasa kasya. Pinarusap na po ako ng social worker, pwede po po kami ng liwanag. Dahil napakalimutan na po po yung nangyari sa aking social worker. Sabi ko, hindi po kami magpapalagay dahil hindi namin nasusuot na po tumingin sa kanyang pagpapalagay. At kay buti ng po sa lahat ng mga hinihintuan ng mga nanagan, personal nurse na katulong araw-araw, inauto ng gobyerno ng natin. Ako po ang tumingin. Sabi ko, kaya po ang alagaan ng ating naman. Tapos po, yung occupational therapist po siya para pagtayan ng kanyang pag-grow at sigurado ko na sa naging development ng aking anak. 10 months old, nakalaman ng aking anak, nakapagsalita, pinag po sa medyo nakakabasa at wala po na siyang signs and symptoms na natala sa kanilang meron siya. Brain development, to the growth of the pagkakabuhay ng mga araw po na yun, mga panahon po na yun, nagpag-asawa kayo. Hindi namin alam kung pagkakaroon ng hirap na talaga. Isa lang ang magtatrabaho, tapos ito mga
mabuting balita na ihahandog po ni Brother Manny at yung mga susunod pa na magpapatuto sa susunod na gawang kalaman. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po na sa kayo kasi presensya ng Panginoon. At gagamitin ng Panginoon sa oras na ito. Walang ibang ating kapatid. Ika nga ay matagal na po. Babalik ka rin dito sa lugar kung saan ka tinawag ng Panginoon. Walang iba po ang ating kapatid, Brother Edwin Narciso. Purihin po natin ang Panginoon. Tapos kumapit yan, Purihin ang dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Ama namin Diyos na nasa langit,
Pinupunta namin, pinapatigat sinasamba. Pinaparangalan sa pagkatito ang Diyos ng pagkabuti sa ating buhay. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa lahat ng ito, sa lahat ng bagay na dumarating sa aming buhay, sa lahat sa buhay na patuloy mo ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong pamiminan. Salamat sa lahat ito na patuloy mo, O Diyos, na dinadala upang maranasan po namin ang biyaya ng mabuting balita. Dakilang Diyos ng kapangyarihan, muli, magsalita ka po sa dami ito. Kami po ay makikinig ng iyong mga mabuting balita. Pagpalaan mo, Panginoon, ang bawat isang tumugon sa iyong panawagan. Dalangin mo, O Diyos, ano man ang ibigin ng isip ng kanilang puso sa hapong ito, patuloy po namin maranasan ang iyong katugunan sa aming mga minuti. At pinaamin po namin sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret, ang lahat na nangihina, bibigyan mo ng bagong kalakasan. Ang lahat na nawawala ng pag-asa, bibigyan mo ng bagong pag-asa. Ang lahat na may karamdaman ay na pinagaling mula ulo hanggang talakakan sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret. Pagpalaan ng Panginoon ang pakikinig ng mabuting balita higit sa lahat. Pagpalaan ang mabuting balita na ihahayag ng aking kapatid sa dami ito sa pangalan ng aking Panginoon Kristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, purihin ang Panginoon.
maulang biyaya para sa bawat isa. Handa na po ba tayo makinig mga kapatid at mga magulang? Ang ating po pagsasalusaluhan sa araw na ito ay nasa Mateo 16, 13 hanggang 19. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa lugar ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya sa kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ang sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista. Kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pa, si Jeremias kayo. O isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Anong niya sa kanila? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ay hindi hinayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At ang sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato ito ay itatayo mo ang aking iglesia. At hindi makapapanagin sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng halian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa, ay ipahintulot sa langit. Mga kapatid ko ba mga kagulang, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin ang To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Amen. Maraming salamat naman. Pwede na po tayong pumalakpak sa ating Diyos. Isang maraming po para kay Brother Edwin. Sino po nakakakilala kay Brother Edwin? Tasa naman. Halos lahat pala. Yan po. Nakakilala ko po ang makabalik-ulit sa aking pong pinag-buwan na chapter. Magpala pa po sa kasitang nakanda, 1991. At sa
dumating ang pananagumpay, dumating ang pagsubok, pananagumpay, pero mananatili pa rin ang lilingkod sa ating Diyos. Amen? Sino po ang nakakilala kay Jesus? Taas ang kamay. Yung hindi po lagi kay Marites. Kilala niyo po ba si Jesus? Kilala niyo po ba si Jesus? Amen? Kilala po natin si Jesus. Ngunit subalit matapwa. Kilala po natin. Pero hindi pa natin nakikita ang ating Panginoon Jesus. Hindi po ba? Nakita na po ba natin? Hindi pa? Pero tayo po ay nagtitiwala, naniniwala at kumikilala sa kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Sabi nga po sa pagbasa, habang naglalakad ang ating Panginoon dyan sa kalsada ng Santissima Trinidad, dyan sa may barihan, naglalakad ng Panginoon, nakarinig siya ng mga tao nagsisigawan. Salamat po sa limang sumigaw. Yung sumigaw, lubos ang pagpapala. Lubos ang biyaya. Ano po sinasabi ko, kilala niyo ang Panginoong Jesus. Ano po? Hindi naman po yun sa narinig ng natin. Ay, ang Panginoong Jesus ay nagpagaling. Doon sa malayong lupain ng Cesarea, sa mga Pilipos. Hindi po. Kailangan kilala natin ang ating Diyos. At ang kanyang mga apostol ay nagtatanong din. Kilala din. Kilala din po ba ang apostol? Kung sino si Jesus? Amen. Sa inyo po, sa ating mga buhay, at sa buhay ni Brother Edwin, ako rin po ay preacher sa Toronto, Canada. At ang aking pong mga chapter, ang aking chapter ay sa Toronto chapter. Mga chapter ay sa Canada. At ako po ay kahayang ng balita. At ako rin po ay honorary choir. Doon po sa Toronto chapter. Balik po tayo sa pagkakaroon. Naglalakad ang ating Panginoon Jesus. Yung mga apostol. Meron po nagtatanong kung sino kayo. Sa atin po, sa palagay niyo, kung tatanungin po tayo ngayon, sino si Jesus sa buhay niyo? At ang lahat ay nanahimik. Noon po ulit, hindi lang narinig natin ang Panginoong Jesus. Kasi mayroong sumisigaw eh. Siya si Jesus. May sumisigaw. Yung pala, nasa sabungan. Tayo po, na nakikinig ng mabuting balita. Ilang taon na po ang Santissima Trinidad? Gaway po, 38. 33. Ayan, ano na pala? 33. Sino si Jesus sa buhay mo? Ang lahat ay nanahimik na naman. Si Jesus, yung pinagtitiwalaan mo, na kahit may problema ka, kahit umiiyak ka, siya lang ang pinagtitiwalaan mo. Siya lang ang makalulutas ng lahat ng nasa puso mo. Amen. Hawak sa puso. Yan. Ako po natin yung tapat ng ating puso. Gawin po natin. Ang dami nang nangyayari sa buhay natin. Ang dami po ang nangyayari natin sa buhay natin. Ang mahalaga, nakilala mo ang Panginoon. Kung hindi ka nakisa Panginoon. At ang alam ko, na sa mga oras na ito, isusolve ng Panginoon yung mga problema mo yan. Gawin mo ang Panginoon. Napakalaking bagay po ang pagkakilala sa ating Diyos na buhay. Buhay mo ba, Panginoon?
Isang palakpak na buhay para sa ating Diyos. Yung malakas na malakas para sa ating Diyos. Yung tiniwala na may darating. May darating na pagkapala. May darating na kalunasan sa buhay mo. Dahil kilala mo na malaki ang Diyos sa buhay mo. Amen. Ang laki ng pag-asa. Ang laki ng pag-asa natin. Dahil kinikilala natin ang ating Panginoon Jesus. Sino may mga problema sa buhay? Taas ang kamay. May suliranin. Yung mabigat. Yung hindi mo na kayang buhatin. Sige po, taas mo yung kamay na yan. Taas mo yan. Ilan po yung may problema? Yung isa hindi makataas ang kamay. Ipahayag mo, Lord, kailangan kita ngayon. Amen. At itaas ang langit kamay. Walang ibang pangalan na yung kinalanin kundi ang ating Panginoon Jesus. Siya ang nangalutas ng kapatid. Amen? Okay po, sino? Sino ngayon si Jesus? Number 1. Si Jesus ang ating Panginoon Mesias. Amen. Siya ang pinadala ng ating Yahweh Shaddai. Amen. Sabihin mo natin, Emmanuel. Bagamat malayo pang pastor, tawagin natin si Emmanuel. Amen. Sino po siya? Siya ang ating Panginoon Mesias. Pangalawa, siya ang ating Panginoon Manggagamot. Amen. Hindi mo sakit sa tuhod, sakit sa tiyan, may cancer, may diabetes, may maintenance, may cancer. Sa mga po ang makasosiyal yan ang ating Diyos. Ano na po ang gawin natin? Magtiwala ng kapatid. Magtiwala tayo. Sa lahat na pagkikilala sa ating Diyos, napakahalaga po ng pagkikilala sa atin. Ibukan po natin yung ating kamay na yun. Yan. Sabi po natin kagalingan. Yung praise mo na, yakapin mo na yung kagalingan. Yakapin mo na. Yakapin mo na yung kagalingan na yan. Hindi ba? May pinapanalaki ka, yakapin mo yung mahigpit. At sa pagyakap mo na yan, ang dalangin natin ay kagalingan. Amen. Kung minsan, kilalalaman natin ang ating Panginoong Jesus sa pangalan. Kaya lang, nagkakaroon ng resulta yung hindi natin pagkakakilala sa ating Panginoon. Ano po yung mga resulta ng mga bagay na kung bakit hindi natin siya nakilala ng busa? Una-una, dala ng ating takot. Sino po sa inyo ang natatakot yung minsan? Lalo na kung lumapit yung bili ng Meralco. Magkakatapusan na naman. Ayan na naman. Ayan na naman si Judith. Judith na naman. Mag-Judith ang kuryente, ang tubig. Natatakot na. Pero walang yung sa atin. Amen. At may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Amen. Yan po yung ating panghawakan. Ang Diyos, pag nagbigay, hindi ka pa humihili, ibinibigay mo ng Diyos. Pero alalahanin po natin ito, mga kapatid. Marami tayong natatanggap na biyaya sa ating Diyos na hindi natin pinag-ibigay, pero natatanggap natin. Naniniwala po kayo doon.
pagmamahal sa buhay at kaibigan. Amen? Okay po, kilalanin na po si Jesus. Ayan, salamat po sa dalawang nakakakilala. Jehovah Jireh. Ayan, nakita po natin. Jehovah Jireh, may sa lahat ng aspeto ng pangangailangan, ipapakilala ang ating Diyos. Amen? Ipapakilala. Nagutom na po ba tayo? Hindi pa. Nagutom na po ba tayo? Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, may midnight snack pa. Amen? Hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos. Tama po ba? Jehovah Jireh, may provider, tawagin natin yun. Jehovah Jireh, wala na kaming bigas. Amen. Jehovah Jireh, kailangan ko na pagbayad sa school. Lord, kailangan ko na pagbayad na hospital ng kamag-anak ko. Darating. Darating. Sino po naniniwalang darating ng pagpapala ng Lord? Amen. Napakasarap ng pagtiwalaan ng ating Diyos. Ang mahalaga na po sa ating kapatid, pagtiwalaan natin ang Diyos na nasa puso natin. Ibukas natin ang ating puso at kilalanin natin ang ating Panginoon Jesus. Ilan po ang pintuan ng ating puso? Tatanungin ko po kayo. Ilan ang pintuan ng ating puso? Wala na po ang sagot. Maraming pintuan ng ating puso. Naniniwala po kayo ba? Maraming pintuan. Yan. Maraming pintuan ng ating puso. Pero gusto ng Panginoon, kung tayo tumikinala sa Kanya, kailangan natin siya. Kasi ang ating Mesias, siya ang ating Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Amen. Kilalanin natin sa makilala ang kanyang kadakilaan. Kasi ang mag-provide ng natin ating mga kailangan, kilalanin natin. Hindi kung ano-ano ang pintuan na binubuksan natin. Ano kaya yun? Ano kaya yung mga pintuan binubuksan natin sa ating puso? Naniniwala kayo binubuksan yung pintuan ng yung mga puso? Ayan, sabi ni Cesar, amen. Kung minsan binubuksan natin ang pintuan ng ating puso, yung galit, yung hinalakit, yung daing, hinain, binubuksan natin kami. Sino po yung magalit, taas ang kamay? Yung madaling magalit, bato-bato sa langit, ha? Ikaw ang ating Diyos na nakakaharap niya. Yung madaling magalit. Sino po yung madaling magalit? Yung maglalakas ng loob na magtaas ng kamay. Wala na. Wala na ang magagalitin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ang ibig sabihin nyo noon, sa mga aral ng Panginoong Jesus, ito ay naabsorbe ng ating puso. Amen. Nawawala na yung takot, nawawala na yung pangamba, kundi pagtitiwala na lang. Pagtitiwala na lang sa Kanya. Yung pagkakala sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At ang Diyos po na ating Panginoon ay tinanong, ito naman, Simon Pedro, ano ang sagot mo? Sino ako? Ano po ang sagot ni Simon Pedro? Kayo po ang Kristo. Kayo po ang Kristo. Ang sagot,
ni Simon Pedro. Amen? Kaya pala, sabi niya, Simon, sa ibabaw ng batong ito, itatayo mo ang aking iglesia. Amen? Ikaw ang Kristo. Ikaw ang Kristo ng ating buhay. Kaya naman pala, Jesus Kristo. Taas ang nagtitiwala sa ating Panginoon. Taas ang kamay. Yung mataas, yung dalawang kamay. Iwagay mo po natin sa ating Diyos. Yan. Ang resulta po ng hindi pagkakakilala sa ating Panginoon. Sino po yung sa atin yung madalas mag-alala? Yung mag-alala. Yung laging inaalala yung pamilya. Kailangan po sa buhay natin, inaalala natin yung ating mga anak. Yung pinabukasan ng ating anak. Yung anak natin ay walang trabaho. Yung anak natin na may sakit. Yung ating magulang, tumatanda na. Nagkakaedad na, masasabi din. Nag-aalala po tayo. Bakit? Lalo po dito sa Pilipinas. Di po ba? Napakahirap magkasakit. Ito pa wala. Dahil napakamahal ng bayad sa ospital, sa doktor, bawat babayad ka, may gamot pa, sasaksakan ka ng tubig, ipondextos, ang mahal-mahal. Di ba? Napakahirap magkasakit. Kaya naman, nagkakaroon tayo ng alalahanin. Pasensya na po kayo, para ang pagkwento. Hanggang oras po tayo. Hanggang alas 5 po tatapos. Nagkakaroon tayo ng mga alalahanin. Kaya naman, kung pag-iisipan natin, yung itinatakbo mo sa ospital at binawian ang buhay, hindi yung sa sakit niya, kundi sa nervyos, sa babayaran nila. Tama po ba? Itinakbo mo ron. Pero nasa isip niya, yung bayarin. Inaalala natin yung mga bagay na yan. Pero malaki ang ating Diyos. Amen? Magtiwala pa tayo sa Kanya. Pangatlo na pala, kung minsan, at aminin po natin, sa kabigatan ng ating mga problema, sa kabigatan ng ating alalahanin, nawawalan tayo ng pag-asa. Tama po ba? Nawawalan tayo ng pag-asa. Pero ibinigay ng ating Panginoon, Panginoon Jesus, si Jesus na ang ating pag-asa. Amen! Si Jesus na ang ating pag-asa. Nung ang ipinatotoo po ng ating mahal na kabiyak ay ang aming puso. Nung ipapanganak ko ang akong panganay na anak, tinakbo po namin ang aming dumaan kami sa matinding pagsubok sa buhay. Mga anak ko, wala kaming pera. Kaya itinakbo po namin siya sa Line-In. Sa Line-In. Hindi po sa ospital. Dahil po namin malaki babayaran sa Line-In. Ngayon po sabi po ng doktor, sige, ire. Kaya lang po, ayaw pong lumabas ng aming panganay. 8.5. Siya po ay core. Nagpusot na ka. Ikot sa tutulong ubigayin. Naka-ikot sa kanyang dilig. Kaya pala, pag-iri, bumabalik ulit. Ayaw lumabas. Ang sabi po nung ubigayin, ilang minuto na lang, at siya ay tatakbo sa ospital para ba? Sayang.
Ang ginawa po ng aming kanyang lola, manalangin tayo. Amen? Napakalaki po ang bagay yung pananalangin. Napakalaking bagay. At inilabas yung panyo, niya sabay. Mga kapatid, yung panyo na yan, makapagyarihan po yan. Nagkaroon po natin yan. At alam mo po, sa loob natin ng 5 minuto, lumabas sa aming anak ng normal. Hindi ko natatandaan ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya pababayaan ang mga taong naglilingkod sa Kanya. Amen. Walang lingkod na pinabayaan ni isa. Dumadaan man tayo sa pagsubok sa buhay. Kapatid, nakayakap sa iyo si Jesus. Niyayakap ka niya. Sa karamdaman mo, yakap ka niya. Sa mga pagsubok sa buhay, nakaakbay ang Diyos sa iyo. Niyayakap ang bawat isa. Katulad ng pagyakap ng ating Panginoon Jesus sa aming buhay na nag-asawa. Napakahirap ang mabuhay. Napakahirap ang lumalag at lumaban sa hamon ng buhay. Subalit, narito ang pamilya ni El Shaddai. Amen! Narito po tayo lahat nagtitiwala na may magagawa ang Diyos, na walang mahirap sa ating Diyos. Sabi nga, kapit lang, kumapit lang tayo at kilalanin natin ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ilagay natin yung mga kamay natin sa tapat ng ating puso. Sige po, ilagay ko yung mga kamay na yan. At mayroong gagawin ang Diyos ngayong araw nito. May gagawin siya sa bawat isa. Bakit? Nagpakilala ang ating Diyos bilang prinsipe ng kapayapaan. Kung magulo at masaluot ang ating nararamdaman sa kasalukuyan, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng loob ngayong araw na ito. Bibigay sa iyo ng ating Panginoong Jesus sa pagkakakilala natin. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Papayapain ang ating puso. Papayapain ang ating isip. Palakpakan natin ang ating Diyos. Yan po ay matatagpuan sa John 14:27. Isa pa, pagkakakilala, pagpapakilala ng ating Panginoon. Sino po naniniwala sa himala, taas ang kamay? Yan, taas ang himala yan. Yung himala sa ating buhay. Yan. Siya ang ating may isabigan. Siya may isabigan natin kung bakit tayo magkakaroon ng panibagong kalakasan. Amen? Dumarating yung mga kahinaan sa ating buhay. Dumarating ang mga bagay na kung minsan tayo nang hihina. Alam niyo po ba kung 1991, napakaraming attender sa lumang bisita. Sino po nakakatanda kung ilang daang katao ang nandoon? Kulang po yung 500 siguro ang umaattend ng El Shaddai. Amen. Pero po, napakapalad natin
Amen. Naniniwala po kayo para tayo na tayo po ay nananatili na kumikilala sa ating Panginoong Yesus. Napakaraming tinawag. Pero tayo lang po yung nanatili. Amen? Hindi po ba napakasarap na pakinggan? Napakasarap sa pakiramdam na tayo yung pinili ng ating Diyos. Pinili tayo ng ating Diyos. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At sabihin mo natin, mahal ako ng Diyos. Sabihin mo natin, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. At ngayon po, mga kapatid, ang isa na lang po ang panghuling na pagpapakilala ng ating Diyos. Kung sino siya. Naniniwala po ba tayo na siya ang ating buod at sandigan? Yan po yung pinakahuli natin na pagpapakilala sa atin ng ating Diyos kasi Jesus. Siya ang ating buod at sandigan. Ang oras na diba? Meron po tayo na 4 na minuto. Tumayo po tayo na mga kapatid. Ang aral po sa ating pagbasa ngayong araw na ito sa ito po ay nagbibigay sa ating kaalaman tungkol sa pagkakilala kay Jesus bilang ating Mesiyas, ang ating Jehovah Rapha, Prince of Peace. At pagkakakilala po sa kayong bahagi ng ating inang simbahan at sa otoridad ng ating mga mahal na kaparian. Kaya po natin na makilala ang ating Panginoong Jesus sa ating pamilya. Tumingin po tayo sa ating kaliwa, tumingin po tayo sa ating kanan. Tandaan niyo po yung mga pagmamahal na yan. Makikita natin sa ating mga gawa ang Panginoong Jesus. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng ating mga kapatid. Hindi natin alam ang pinagdadaanan natin. Yung kapatid mo na katabi mo sa upuan, nakangiti lang. Pero puno-puno ng alalahanin ang kanyang puso. Bat-bat ng problema. Nawawala ng pag-asa, nag-aalala. Pero alalahanin natin ang pangalang Jesus. Ang pangalang Jesus. Yung kapatid mo, katabi mo, yakapin mo, kapatid. Yung katabi mo, yakapin mo. Dahil hindi mo alam ang pinagdadaanan yan. Hindi mo alam kung anong nararanasan yan sa kasalukuyan. Yakapin mo na mahigpit. Ipadama mo yung pagmamahal na nagagaling kay Jesus. Yakapin mo na mahigpit. Yakapin mo yan, kamayan mo. Ipadama mo yung pagmamahal. Ipadama mo sa ating mga kapatid.
You are more than enough for me. Jehovah's you're my hero. By your side I will set free. Jehovah Shalom, you are with me to supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough for Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Shammah, you're my healer. By your stripes I will set free. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, you are with me to supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Shammah, you are with me to supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. You're more than enough. You're more than enough, so much more than enough, more than enough for me. Dakilang Diyos na pagpangalaman sa iyong bugtong na si Jesus na aming kinikilala at patuloy na nagpapakilala sa amin. Nangit po, Panginoon, ang inyong mga lingkod. Nagtitiwala po kami, Panginoon, na sa mga oras na ito. Muli ang pagkanina, muli ang pagyayabang mo sa aming lahat ay iyong binubuhos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mabuting balita. Kailangan mo, ang Diyos, na ito po ay makikinig sa aming mga puso. At ikaw ay mapagkakilan. Na ikaw ay mapagkakilan. Nakinagawa sa iyong pangalan na si Jesus. Sa banal na Espiritu, hayaan mo tanggapin ang aming mga magulang at mga kapatid. Ang lahat at ibayong nagalingan sa lahat ng aming mga kapatid. Pagpapala at biyaya sa kanilang mga kahilingan, Panginoon. Alam po namin, ito ay nasulat, o hindi pa man namin nasusulat. Pinagkakaroon mo na, ibinibigay mo na sa amin. Asat kaya na ito, Panginoon.
sa iyong matamis na pangalan. Kabaganda ng Diyos, aming Panginoon Jesus. Muli maraming salamat sa proteksyon sa aming buong pamilya, sa iyong pagsubaybay at pagbabay. At dalangin din po namin, Panginoon, na sa araw ng Sabado, O Diyos, sa pagbalik namin sa bansang Canada, kami po inyong ingatan. At kalimutan mo, O Diyos, ang Santisima Trinidad Chapter, na naman ang kahilingan na namumulong o dito, isa sa pagdito, O Diyos, ang palagay sa inyo, yung ibuhos sa iyong pagpapala sa bawat isa. Aming Diyos, kami naman, pagpalain ng Panginoon ng mga awit, sa mga kasamahan. Yahweh, ikaw ang natutuhay sa kanilang mga kahilingan. Kaya naman, O Diyos, magpakilala ka sa lahat ng aspeto ng kanyang pamamagitan. Bigyan ng Panginoon ang aming panalangin. Maraming salamat, Yahweh. So dahil patuloy mo pong pagkalinan ang sambahayan ito, ang pamilya ng Diyos. Tapos kung natin ako mga kahilingan, mga tulong ito, mga bago-balik, ang pagkalaki ng kanyang Diyos. Kakilang Diyos mo kapangyarihan, salamat po sa mabuting balita. Salamat sa lalaking ginamit ko upang magpahayag ng iyong mabutihan. Dalangin ko, O Diyos, lahat ng nakinig tumanggap ng iyong mabuting balita na may karamdaman ay pinagaling mo na sa pangalan ng Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang mga kahilingan ng kanilang isinulat. Yan sa prayer sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ng sisigla, walat pa, punuin mo ito ng pagpapalang higit at sapat na pinansya. At pagpalain ng Panginoon ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kinabubuhay. Yahweh, inaamit po namin sa pangalan ni Jesus sa Nazareth. Ang lahat ng ganap sa lahat ito ay mayroong kapahintulutan mo, Panginoon. At inaamit po namin sa aming patuwid ay tagumpay na ang aming kahilingan. Ano sa prayer na kami sa pangalan ni Jesus na taga-Nazareth, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, umawit tayo ng pasasalamat. God bless sa ating lahat. Salamat po sa inyong lahat at sa ating kapatid na pinagpala na ginamit ng Panginoon. Ating Brother Edwin, Narciso, at sa kanyang kabiyak, at sa ating si Brother Mario. Pagpalain po natin ang Panginoon at patuloy tayong dulos sa ganitong pagtipon. Alas 3 hanggang alas 5 po tayo mag-umpisa at patuloy tayong mag-akay ng mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kapatid, kabila, kaibigan, at kung sino pa natin mga kapitbahay. Amen? Patuloy tayong pagpalain ng Diyos, umayin tayong taglay ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Amen?